Good morning po. Kamusta na po kayo? Sa namang edisyon ng Morning Devotion ng ating matutunghayan, buhat po dito sa Crossroad United Methodist Church. Ang title po ng ating Morning Devotion sa umagang ito ay Reklamador. Sabi po sa Exodus chapter 16 verse 12, ganito ang sinasabi. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayon malalaman nilang ako si Yahweh ang kanilang Diyos. Ang karanasan ng Israel ay nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa tuwing dumaranas tayo ng isang krisis, humilinga-linga tayo upang humanap ng masisisi. Hindi natin matanggap na ang ating mga sarili ang pinagmumula ng ating mga problema. Ang mga mali nilang pagpapasya ang karaniwang pinagmumula ng krisis sa buhay. Meron akong 3 bagay na iiwan sa umagang ito para sa ating morning devotion para sa araw na ito ng Wednesday. Una, ang pangkaraniwang tugon ng tao sa mga pagsubok na kinakaharap ay ang pagrereklamo. Ano ba ang nagiging tugon natin sa mga pagsubok na na-encounter natin sa ating buhay? Sa tuwing tayo nalalagay sa isang sitwasyon, problema, nawawala ang maayos nating disposisyon sa buhay. Naghahanap tayo ng masisisi. Lumalakas ang ating pagrereklamo at hindi na makapag-isip ng matuwid. Nawawala tayo sa focus ng ating paglalakbay kapag nasa panahon na tayo at nasa gitna ng krisis at naghahanap ng masisisi at humahantong sa ating pagrereklamo. Pangalawa, ang pagrereklamo ay hindi nakatuon sa buhay kundi sa Diyos na nagbigay nito. Sa tuwing tayo ay nagrereklamo sa buhay, ang pinatutungkulan natin ay ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaloob na ito. May mga dahilan kung bakit dumarating ang problema at dapat nating tingnan na ito'y may tinuturo sa atin. Kaya't sa halip na magreklamo, matuto tayong magpasalamat sa Diyos na binago ang pananaw natin sa buhay. So ang mga problema po na dumarating sa ating buhay ay meron po itong itinuturo sa bawat isa sa atin. Sa halip na tingnan natin ito sa negatibong pamamaraan, bakit natin hindi ito tingnan sa positibong pamamaraan at ito ay nagiging instrumento upang lalo tayong tumatag, lalo tayong tumibay at lalo nating panghawakan ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay. At yung pangatlo, ang kagandahang loob ng Diyos ay Kanyang iginagawad bagamat tayo ay nagrereklamo. Hindi tayo karapat-dapat tumanggap ng biyaya ng Diyos. Ang nararapat nating tanggapin ay ang Kanyang kaparusahan dahil sa kawalan ng pusong pagpapasalamat sa lahat ng mabubuting bagay na tinanggap natin sa Kanya. Ngunit sa kabila ng ating pagrereklamo, hindi magsasawa ang Diyos na pagpaplain at pagbigyan tayo ng maraming biyaya. Ang kagandahang loob ng Diyos at Kanyang ipinagkakalob bagamat hindi tayo karapat-dapat tumanggap nito. So sa kabila ng ating pagrereklamo, sa kabila ng ating mga hinaing, patuloy tayong pinagpapala at sinasamahan ng Panginoon. Nawa makita natin ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, sa halip na tayo ay magreklamo, tayo ay magpasalamat at kilalanin natin ang Kanyang kapangyarihan at makita natin na Siya ay laging handang tulungan tayo, samahan upang ang mga problema, ang mga sitwasyon na ito na ating ma-encounter sa ating buhay ay mapagtagumpayan natin sa tulong ng Panginoon. Patuloy tayong kumapit, patuloy tayong umasa, patuloy tayong magtiwala sa Kanya sapagkat nandyan ang Diyos na Siyang laging handang tumulong sa atin. Ang Kanyang pangako, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Purihin ang Panginoon.
Amen. Uy, manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa umagang ito ng Wednesday. Muli ay kinatagpo mo kami sa pamamagitan ng isa na namang edisyon ng Morning Devotion. Salamat po sapagkat patuloy mo kaming binibigyan ng mga mayayamang kaisipan upang kami ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa iyo na may katapatan. Salamat po Panginoon sapagkat sa kabila na hindi kami exempted sa mga problema, sa mga sitwasyon na maaaring sumubok sa aming pananampalataya, ay nandiyan ka pa rin sa bawat sa amin at kahit kailan hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. At patuloy mo kaming sinasamahan ngayong 2025. Bagamat hindi namin alam ang mga sitwasyon na aming ma-encounter, hindi namin alam ang mga bagay na maaaring sumubok sa aming pananampalataya, alam namin na laging nariyan ka. Kaya tulungan mo kami na sa halip na magreklamo, sa halip na humanap ng masisisi, ay patuloy na manampalataya, magpasalamat at sumunod sa iyo. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng mga nanonood, nakikinig sa mga oras na ito. Ano man po ang kanilang mga pinagdadaanan, mga sitwasyon, mga bagay na maaring sumubok sa kanilang pananampalataya, tulungan niyo po sila. At nawa ma-overcome nila ang lahat ng ito at ang mga problema ito ay maging instrumento ng kalakasan, ng pagpapaalaala kung gaanong mabuti ka at tapat at mahal na mahal mo kami. Patnubayan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. Huwag niyo po kami iiwan at huwag niyo po kaming pababayaan. Pinagpipray ko po sa iyo ang lahat ng iyong mga anak, anuman po ang kanilang mga prayer concern, panalangin ng kanilang mga puso, ibigyan niyo po ng katuparan upang minsan pa makita nila, maramdaman nila na nandiyan ka lagi sa kanilang mga buhay at hindi mo kami iniwan at hindi mo kami pinababayaan. Marami pong salamat Panginoon. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa, ang mga kapatid namin sa ibayong dagat, ang mga kapatid namin na patuloy na nagsusumikap sa kabila na malayo sila sa kanilang pamilya, samahan niyo po sila. Marami pong salamat dakilang Diyos. Samahan niyo kami sa kabuuan ng araw na ito. At mamaya sa aming midweek service, tulungan niyo po kami at i-bless niyo po ang lahat ng mga gawain ng mga churches upang sama-sama kaming magpuri, magpasalamat sa diwa ng panalanginan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Natapos na naman tayo sa isa na namang edisyon ng Morning Devotion ngayong Wednesday morning. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Moses, lagi nagsasabing ang Diyos ay patuloy na mabuti ngayong 2025 at hindi nagbabago mula noon, ngayon at magpakailanman. Hanggang sa muli, God bless everyone. Paalam!